Sabi ko, di mo siguro po pwede. Doktora yung pinalitan ko. Doktor din yung asawa niya. I think they should know better than me. Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, oh. Yeah, no? Ingat. Thank you, maupo po kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, sa ating mga konsehal ng 3rd District. Nandito po silang lahat. Konsehal Mayle, Konsehal Lau, Konsehal Karen, Konsehal Pa, at si President ng Liga ng Barangay, Konsehal Platon. Kompleto na. Karen, Pa, Mayle. Si Tol nasa kasama ni Daniel Padilla original. Tol Sarkal, no? At ang ating Congressman Joel Chua, at siyempre sa ating direktor, no, ng Manila Health Department, mga direktor ng Manila Health Department na nandito, sa ating pamunuan ng ating center, 10 na mga kasama niyan doktor, BHW na may asim pa, mga BNW, at ang partner natin sa national government with PhilHealth and DOH na naririto rin. At higit sa lahat, yung mga makikinabang na barangay, mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, at ang inyong barangay. Magandang hapon sa inyo. Mas magaganda pa kayo sa hapon. Ayun, may asin pa. Totoo may asin pa. Pangsinigang. And of course, our director ng ating engineering. Para pa kayo to, di ko na pinapatulog ito. Hindi na nakakauwi sa asawa niya. Kaka-drawing. Kakaplano, hindi kami natigil. Baguhin ang mga pasilidad natin na naayos sa pangangailangan ng populasyon at ng makabagong panahon. Engineer Andres, palampakan. Sa atin lahat dito, magandang araw. You know, just to remind those who are listening, kasi alam ito, mas alam nila ito yung ibang utaw na nasa Gedli, no? Kasagsagan ng bagyo, I was informed by your situation, which I cannot believe. Alam mo, pag hindi ako masyadong naniniwala, ang ginagawa ko, pinupuntahan ko. Because when I was told about your situation, it was, I think, it's exaggerated. Sabi ko, di mo siguro po pwede. Doktora yung pinalitan ko. Doktor din yung asawa niya. I think they should know better than me on how to build a healthcare facility. Sabi, hindi po. Talaga po, napakasama po no San Nicolas. So I went. Sakto umulan. Ito na po, masasabi ko, sa pinakamagandang health center sa buong mundo nung makita ko nung araw na yun. May nature siya, may effects of nature. May sarili siyang force. At nalulungkot ako, kamusta kaya mga baga ninyo? Dahil sa mga amag na sinisingot ninyo, buti pa ang pasyente, pamisan-misan lang dumarako sa pasilidad na to. Pero yung mga doktor natin, nurses, and other medical frontliners are going in and out of this office every single day. And yet, we claim so many things. I swear, I thought I was in Syria. Because how can we live that way and encourage our medical healthcare provider to provide help if they have unhealthy environment.
and hazardous to them. Sabi ko, lagi ko sinasabi ng mga matatanda mahirap maggaling-galingan sa kapitbahay kung sa loob mong tahanan nagpapabuya ka. Kaya po, without any exaggeration din, pag-alis ko, tanungin niya si Andres. Sabi ko sa kanya, Andres, bistahin nyo na yun. Padala mo yung ininyero. Tingnan ninyo ano magagawa natin. Then you come up with a report within 48 hours. And they said, Sir, pwede naman namin ayusin yung alulod. O ayusin yung mga mold, amag, and so on and so on. Sabi ko, edi band-aid yung gagawin natin. Sir, yun po, kasi wala tayong pera. Pag mo intindihin yung pera, intindihin mo yung drawing. Sabi ko, tingnan mo kung paano magiging maayos ang lugar na kung saan ang kapwa natin naglilingkod sa bayan, lalo na sa pangkalusugan, ay maayos din. Ayun, then they come up with the drawing. Siyempre, pagtapos ng drawing, ano susunod? Toss gas. Okay, salamat kay Paul. Nakita natin yung mga ilang nakatagong pera ng lungsod na nagkaroon ng interest at mukhang naitago din. Nakuha natin ulit. Naibalik. Siya namang sabi ko ilaan mo sa San Nicolas Health Center. Yun ang punot dulo kung bakit tayo may ganito. Wala tayong pera. Kaya lang, pinalaki ako ng nanay ko na marunong magpiga ng bimpo. Hanggat may mapipiga sa ikabubuti ninyo. Kasi ayoko naman iniisip ninyo yung kapakanan ng inyong mga nasasakupan, tapos yung sarili nyo naman napapabayaan. Hindi naman yata maganda yun. Kaya sa mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, we'll make sure that this facility is enough or more than enough as per validated by our national government partner, DOH. Pag tayo po nagpapagawa, nagre-renovate ng mga health facility, we always consult and seek the approval of DOH. Kaya palakpakan natin ang DOH. At sooner or later, sa bisa at galing ng mga maglilingkod dito at BNW at BHW, nako, ha? BNS, Barangay Nutritionist, Barangay Health Worker, BNS pala, hindi BNW. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo.